Please turn with me to Romans chapter 16, verse 25 to 27 once again. Romans chapter 16, verse 25 hanggang sa 27. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo. At sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon. Subalit, nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo, sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Now, as what we've studied last Sunday, this is Paul's concluding doxology sa kanyang liham sa mga kapatiran doon sa Roma. And I believe that this doxology is a fitting conclusion to this great book. Itong doxology na ito, doxology means praise, worship of our God. Ito ay bumabalik sa or nagsasummarize ng mga doctrinal considerations ng ating pagko-contemplate sa aklat ng Roma. And as a review, ang Epistle to the Romans ay nahahati po sa dalawa. Ang chapter 1 hanggang sa chapter 11 ay doctrinal section. And then chapter 12 hanggang sa chapter 16 ay practical. Sa chapter 1 at saka hanggang sa chapter 11, nilay down ni Apostle Paul ang doctrine of God's sovereign grace in clear detail. And then sa chapter 12 hanggang sa chapter 16, ito po yung mga instructions kung papaano tayo mamuhay araw-araw bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, papaano tayo makitungo sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, papaano tayo makitungo sa mga kaibigan sa labas ng iglesia, and how do we relate to the government and some other practical things na tinalakay dyan mula sa chapter 12 hanggang sa chapter 16. But this doxology touches briefly on some of the previous themes in the doctrinal section. At ito yung binasa natin kanina sa sa verse 25 hanggang sa verse 27. At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon pero ngayon po ay ni-reveal. Now last week, tinalakay po natin that the gospel really establishes the church. The faithful and constant proclamation of the gospel really establishes the church. Now the question is, what is this gospel that establishes us? Tinawag po ito ni Apostle Paul as my gospel. Ang gospel na ipinahayag ni Apostle Paul, ito po yung nakakapag-establish sa iglesia ng ating Panginoon. What does it mean, my gospel? Yung gospel na nilay down ni Pablo mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 11. Doon po yung gospel na ipinaliwanag. Galing ito kay Kristo. At sabi po ni Apostle Paul, God has set for you in this epistle, and I'm telling you that God is able to establish you according to my gospel. At napag-alaman po natin last Sunday, kabilang po yung huling bahagi ng chapter 8 na kung saan tinalakay yung election, predestination, lalong-lalo na po sa chapter 9 na talagang tinalakay po doon yung election, predestination, and even reprobation, mga kapatid, mga kaibigan. Now, kung pag-aralan natin itong mga bagay na ito sa pulpito at hindi po tayo natatakot, this establishes the people of God. Kaya sa umagang ito ay i-review po natin itong doctrines of grace. Papaanong ang doctrines of grace ay nakakapag-establish sa iglesia at nakakapag-establish sa mga believers. The doctrines of grace, I believe that it is the complete gospel. It's not the partial gospel. Arminianism is a partial gospel. Ito po ay galing kay Jacobus Arminius, na talagang itinataas po ang kalooban ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos. But the doctrines of grace teaches us that salvation is totally dependent upon God.
from start to finish. And a full gospel is better than a partial gospel. A fuller and more understanding of the gospel is always better than a partial understanding. And it will always establish you better than an understanding of the gospel which is not complete. Kaya sa ating pagbubulay-bulay po sa umagang ito, ang orientation po natin ay God-centered. Our meditation this morning will direct you to a greater focus on God. Greater focus on God. It will give you an understanding of the gospel that is more doctrinal rather than emotional. And I tell you, my dear brethren, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay nangangailangan ng greater submission to the Scripture. Majority of the people in the world today ay nire-reject nila ang katotohanan ng doctrines of grace. Bakit ba? There is something within the fallen Adamic nature that doesn't like certain aspects of the gospel. Hindi po, ayaw po ng fallen nature yung idea that God is fully in charge of the salvation of sinners from start to finish. At pagsikapan ko pong matapos ito sa umagang ito, ang ating pag-aaral, 5 bahagi po. Now, bihira po tayong magkakaroon ng 5 bahagi. Pero huwag kayong mag-alala, 30 minutes lang itong sermon plus 2 hours. Okay na yan. So, 5 bahagi ang ating pag-aaralan ngayon. Una, man's condition. Pangalawa, God's choice. Pangatlo, God's redemption. Pang-apat, God's triumph. Panglima, God's preservation. At naway tulungan tayo ng Panginoon bago tayo magpatuloy. Manalangin po muna tayo. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa pagbulay-bulay ng inyong salita. Mahirap itong aming pag-aaralan at ito po ay tinatanggihan ng marami. I think the vast majority of the people in the world reject the doctrines of grace. But this is the gospel that establishes your church. This is the gospel that establishes us as individual Christians. So help us to have an open mind this morning and open heart to really submit to what your word says and to be more focused upon you and upon your sovereignty, O God. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Man's condition. Ang kondisyon po ng tao ay maaari pong maihalin tulad sa sepsis. Alam niyo yung sepsis? Sepsis. Na yung bacteria or infection na nasa katawan niyo na or nasa katawan na ng tao ay naka-affect na sa lahat ng bahagi ng katawan. I mean, buong katawan na talaga ay nadapuan na ng infection. Yun po yung sepsis. And kung hindi po maagapan, ay madadamage po ang mga tissue. Magkakaroon po ng organ failure katulad ng kidney and liver and heart. And eventually, it will lead to death. Yun po yung sepsis. Ang kalagayan po ng tao sa harapan ng Panginoon, wala pong exception. Bawat isa sa atin, maihalin tulad po sa spiritual sepsis. Lahat po ng bahagi ng ating katawan at kaluluwa ay nadapuan po ng infeksyon ng virus ng kasalanan. And sin has led to spiritual tissue damage, organ failure. In fact, ang sabi po ng banal na kasulatan, spiritual death. Nung wala pa tayo kay Kristo, hindi po tayo spiritually sick. We were spiritually dead. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Hindi po tayo may sakit na kaya pa nating magdial ng telepono at tawagin natin ang doktor para po tayo ay gamutin, na pwede tayong magpa-home service para sa ating pagpapacheck up. No. Ang tao na wala pa kay Kristo ay hindi po siya spiritually sick, but he is spiritually dead. Ibig sabihin, kausapin mo man siya ng kausapin 1,000,000 times, hindi po nagre-respond yan. Alukin mo man yan ng burger and fries, ang isang patay na katawan, ay hindi talaga yan maiinganyo sapagkat patayan. Sermonan mo man ng sermonan yan, 1,000,000 sermon. Maliban na lang na kumilos ang Panginoon at magbigay ng buhay sa patay niyang kaluluwa, hindi niya mauunawaan ang salita ng Diyos. For example, Matthew chapter 7 verse 13 and 14.
Yung sinabi dyan na pumasok kayo sa makipot na daan sapagkat maluwag ang daan at malapad tungo sa kapahamakan at yun ang sinusunod ng marami. Makipot ang daan tungo sa kaluwalhatian at kaunti lang ang nakasumpong nito. So pinaliwanag natin ang implication, ang understanding ng nakikinig sa akin, ang sabi, totoo talaga pastor, talagang makipot ang daan tungo sa tagumpay. Kasi ang mga kabataan kasi ngayon, pinipili nila yung maluwag na daan ng pagre-relax, pagtatamad, nang hindi na sila nagtatrabaho. Tayo kasi noon, pinipili natin yung mahirap talaga na pagpapagal sa buhay para tayo ay magtagumpay. Sabi ko, ang layo naman. Ang layo naman ng interpretation. Ang sabi ko, ang tinutukoy kasi dyan ay ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. Ang kaisipan kasi ng marami, yung maluwag na daan tungo sa kaligtasan, yun po yung gumawa ka ng mabuti, yun po yung magpakabait ka, kumbaga iligtas mo ang sarili mo, yun yung maluwag na daan. Yung mas pinipili mo ang kasalanan sa mundo, mas pinipili mo ang kalayawan, wala kang panahon sa Panginoon, yun po yung maluwag na daan. At marami pong tumatahak dyan tungo sa kapahamakan. Now, ang makipot na daan is si Kristo lamang ang nag-iisang daan kasi. He is the only way to the Father and it is only through Jesus Christ that we can be saved. Tinignan ko po ang kanyang mukha. Blanco. Hindi talaga niya makuha. Hindi talaga makuha. The carnal mind is spiritually discerned. He cannot understand the words of God. In other words, man is totally depraved. Yan po ang kanyang condition sa harapan ng Diyos. Hindi ibig sabihin that man is as sinful as he can be. Pero ang ibig pong sabihin nito, katulad ng sepsis, sin has corrupted every part of man's being. Lahat ng bahagi ng pagkatao ng tao ay nadapuan, na infeksyonan po ng kasalanan, na virusan. Hindi lang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang isipan, ang kanyang kalooban, ang kanyang desire ay na-virusan at nadapuan ng kasalanan. For example, tayong lahat ay nakaka-recognize na ang kasalanan ang nagkukurap sa ating physical na katawan. Kaya tayo ay mamamatay eh. Di ba? Sin has corrupted our physical body. That's why we die. That's why our bodies wear out. That's why eventually we will expire. At kung tayo ay magkakasakit, we need operation. Bakit nagkaganon? Dahil ang kasalanan ay naka-affect sa ating physical na katawan. Sin has corrupted man's body. Pero hindi lang yan. Ang kasalanan din ay nakakorrupt sa ating isipan. And the consequence is that hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Hindi tayo nakakapag-isip ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Hindi natin iniisip ang Diyos. Hindi natin siya nilalagay sa ating puso at isipan. And we do not think about the glory of God. Man will not do so naturally. Ang isang tao na wala pa sa Panginoon, wala talagang kaisipan patungkol sa Diyos. Now, what about the will of man? Yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan. Nakorrupt din ng kasalanan ng kanyang kalooban, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi niya dinidesire ang katuwiran. Hindi niya dinidesire ang Diyos. Ayaw niya sa Diyos. Romans 1:28, ayaw nga niyang ipasok ang Panginoon sa kanyang kalooban. Hindi rin siya nagdi-desire sa katotohanan. At bilang patunay niyan, kung mayroong Bible study, umiiwas ang taong yan. Kung mayroong preaching, umiiwas. He does not desire the truth. He does not desire righteousness. He does not desire the light. He prefers darkness. Si Jesus na mismo ang nagsasabi, men love darkness rather than light because their deeds are evil. In other words, mga kapatid, mga kaibigan, sa natural na kondisyon ng tao, yung natural na kondisyon pipiliin talaga niya ang kadiliman. Sa natural condition po ng tao, kung hindi po kikilos ang sovereign grace of God sa kanyang puso, kung bibigyan po siya ng choice, actually, it's not a question of whether he has a choice or not. That's not the question. The problem is,
Kung bibigyan ng choice ang tao sa kanyang natural condition, ano ang kanyang pipiliin? Pipiliin niya ang kadiliman. Pipiliin niya ang kasalanan. Pipiliin niya ang kasamaan kung pabayaan siya sa kanyang sarili. Bakit po? Ang Biblia na po mismo ang nagsasabi na ang natural man wala pong ability. Walang spiritual ability. Wala siyang desire. Wala din siyang spiritual ability. For example, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Parihong wala siyang desire. Maliban sa wala siyang desire, wala siyang ability. Wala. Parihong dalawa. 1 Corinthians 2:14, ang sabi dito, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. This is talking about his desire. Ayaw niya eh. Hindi siya tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Wala siyang ability. Pangalawa, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya ito nauunawaan. So this is talking about both desire and ability. Walang spiritual desire ang natural man. Wala din siyang spiritual ability. Ang sabi dito, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So the first part talks about man's will. Hindi siya tumatanggap sa mga bagay patungkol sa Espiritu. The second part talks about his ability. He doesn't have any ability. Ang natural na tao, wala talagang pagnanais sa mga bagay patungkol sa Espiritu ng Diyos. Kahangalan yon para sa kanya. Pero bakit hindi siya nagdi-desire? He doesn't have the ability. Wala siyang innate, Adamic, human ability to understand them. So once again, ano po ang problema? It's not a matter kung bibigyan mo siya ng choice or not. We are not talking about free will here. Hindi po free will ang pinag-uusapan po natin. Ang problema is, kung bibigyan mo ng choice ang tao, natural na tao, na hindi kinilusan ng banal na Espiritu ng Diyos, ano ang kanyang pipiliin? Pipiliin niya ang kasalanan sapagkat wala siyang spiritual ability to choose righteousness. Sa kanyang depravity, mga kapatid, mga kaibigan, wala siyang capacity na piliin niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung punto ng disagreement between doctrines of grace believers and those who believe in man's natural ability to come to God. Sa kanyang natural na kalooban, no. Yun po ang argument ng mga Arminian. Sabi po ng mga Arminian, followers ni Jacobus Arminius, at marami po sila sa ating panahon ngayon, majority, ang tao daw ay meron pong natural ability. Defectuoso, yes, defective daw ang tao, pero hindi naman siya totally destroyed in his spiritual ability. He is harmed by sin, pero hindi po completely unable. Oh, yun bang sinasabi ng banal na kasulatan? Please turn to John chapter 6 verse 44. John chapter 6 verse 44. Ang tao daw ay hindi daw na totally destroyed ang kanyang spiritual ability to come to God. Oh, John 6:44, ano ang sabi mismo ng ating Panginoon? Walang taong makakalapit sa akin. Walang taong makakalapit sa akin. May exempted? Wala. Walang exempted. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So ang dinidil nito ay ang abilidad ng tao. Makakalapit ba ang tao in his natural ability na hindi kinikilusan ng banal na Espiritu at hindi po hinahatak ng Ama papunta kay Kristo? No. No. The answer is a big no, mga kapatid, mga kaibigan. Can a man come to Christ unaided by the Holy Spirit? At hindi siya hahatakin ng Diyos? No. Wala siyang natural ability of this kind. Sa kanyang natural na kalagayan, sabi ng ating Panginoon, no man can come to me. Wala siyang spiritual ability to do that. Kinakailangang hatakin siya ng Ama papunta sa kanyang anak.
Now, merong mga nagsasabing, well, I think God draws all men equally. Nasaan? Saan? Sa Bible mababasa yan. There's no verse to substantiate that claim. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa John 6:44 is that ang lahat ng hinatak ng Ama, yun ang lalapit kay Kristo. Kasi kung hindi siya hahatakin ng Ama, hindi siya makakalapit kay Kristo. At siya po yung bubuhayin muli sa huling araw. That's the meaning of that passage. At ang tinutukoy po ni Jesus dyan ay ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga pinili even before the foundation of the world. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. No man can come unto me. Kaya kailangan po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kailangan po ang paghatak ng Ama. At sinuportahan yan sa verse 65 ng the same chapter, John chapter 6, verse 65. Please turn there. Ang sabi po dito, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Again, walang taong makakalapit sa akin. This is talking about ability. Wala talagang spiritual ability ang tao. Hindi siya makakalapit kay Kristo, maliban na lang na ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Ang nag-o-object ang mga taong mayayabang dahil iniisip nila na sa kanilang kaligtasan, sila po ang bida. No, sa ating kaligtasan from start to finish, it's all by God's grace. Walang taong makakalapit sa akin. This is the biblical picture of every lost man. Ang tao dito sa mundo ay ipinanganak na makasalanan. Hindi lang siya ipinanganak na makasalanan, ipinanganak siyang walang spiritual ability. Ay, meron siyang ability, maraming bagay. Maaring scientist siya, inventor siya, di ba? Nakakapag-invent siya ng mga rockets and all of those atomic bombs. Ay, meron siyang ability, maraming bagay. Pero pagdating sa kaluluwa, pagdating sa spiritual ability, no, wala. Wala talaga kung pabayaan ang tao sa kaniyang sarili. Now, kung meron tayong sapat na pangunawa sa mga bagay na ito, mai-establish ba ang church? Does it make a difference in our ministries here? Yes, it does. It's one thing to believe na kailangan ka lang makipag-argue, i-persuade mo ang tao na lumapit kay Kristo without the work of the Holy Spirit because He has the ability to respond to the gospel. It's one thing to believe in that. And that is why many evangelistic endeavors resort to human manipulation. Nagpapa-sinner's prayer, nagpapa-concert, nagpapa-emotional manipulation para lang mag-respond ang mga tao. Why? Because those evangelists are dependent upon human ability and natural choice of man. But no, resistant po ang tao sa salita ng Diyos. And so if we believe in the doctrines of grace, if we believe in the total depravity of man, it makes forth a difference in the way we present the gospel. Because we just stand there as a mouthpiece of God. We proclaim the word of God, the double-edged sword of the gospel, and we leave the result to God. And we stand on the promise of God ng Kanyang salita ay hindi babalik sa Kanya sa walang kabuluhan. It makes forth a difference. It establishes us. Hindi natin inilalagay sa ating kamay ang tugon ng mga tao. Hindi tayo nagmamanipula. Hindi tayo nagpapa-sinner's prayer na kahit hindi na ipaliwanag ang gospel ng maayos, yung mga kasamahan ko dati sa Mindanao, tuwang-tuwa na sila dahil sumabat sa sinner's prayer. Hindi nga pinaliwanag ang gospel, tricycle driver. Kuya, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon? Tanggapin mo na ngayon. O nagpa-sinner's prayer, walang pagpapaliwanag sa gospel. So yung nag-evangelize din, hindi rin naunawaan niya ang gospel. Ikuha natin. Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. At kinakailangan talagang merong comprehension. Ang problema, walang comprehension ng mga tao. Hindi na maunawaan. At yung example ko nga na yung sa Matthew 7:13 and 14 kanina, meron pang isa na pinaliwanag natin na ang ating katuwiran,
Kahit nababaitan tayo sa ating sarili, ay maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. At ang maruming basahan na sinasabi dyan sa Isaiah 64 verse 6 ay sanitary pad na ginagamit ng mga babae pasadora noong araw. Kasi wala pang mga whisper, mga modest. So, yan po ang ating katuwiran sa harapan ng Panginoon. Na ilang beses ko na pong kinuwento yan dito sa pulpit. Ano ang response ng nakapakinig sa akin? Kung ang aking kabaitan pala ay maruming basahan sa harapan ng Panginoon, papaano na lang ang aking kasamaan? Kaya gagawa ako ng mabuti para ako ay tatanggapin ng Diyos. So, sabi ko, umaasa ka na yung maruming basahan plus maruming basahan plus maruming basahan, kung itotal mo yan, ma-accumulate, magiging malinis? No. Righteousness that is acceptable in the sight of God does not come from you. You should trust in the righteousness of another, and in this case, the righteousness of Christ. Now, kung hindi talaga bubuksan ng Panginoon ang isipan ng mga tao, balik pa rin sila na ang kanilang kabaitan ang magliligtas sa kanila. Sasabihin, so pwede na pala tayong pumatay kung ligtas na tayo. Bakit patay palagi ang iisipin mo? Kasalanan pa rin. So pwede na pala tayong mang-rape. So ibig sabihin, ang naghahari pa rin sa puso natin ay rape, pagnanakaw, kasalanan. Ang tunay na ligtas ay niligtas mula sa kasalanan. At ang tunay na ligtas ay mayroong bagong puso at hindi mag-iisip na pumatay at mang-rape at magnakaw. So, is that your concept of salvation? Licentiousness to sinning? So, ang tao talaga na hindi talaga binuksan ng Panginoon ang kanyang pag-iisip, ang kanyang desire, ang kanyang kaluluwa, hindi talaga makaunawa sa gospel of God. He doesn't have the desire to understand and he cannot understand. He doesn't have the desire and he doesn't have the spiritual ability. Mga kapatid, mga kaibigan. That's the first point. Man's condition, spiritual sepsis. Lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao ay nakurap ng kasalanan. Pangalawa, lahat po ay patay sa kasalanan. Ngayon, ang mga patay ba ay babangon sa kanilang natural ability at lalapit kay Kristo? Hindi. Wala pong abilidad, wala pong tao na patay ay biglang bumangon. Kung ang patay na literal ay nasa harapan ninyo at biglang bumangon, yon, pwede kayong tumakbo na. Pero pagdating sa spiritual, mga kapatid, wala talagang babangon. Wala po silang abilidad na naisin na sila ay mabuhay muli. Patay nga sila eh. Hindi talaga nila alam. So, imagine piles of spiritually dead people. Wala pong attractive kahit isa sa kanila kasi nabubulok sila. Inuuod marahil kasi patay dahil sa kasalanan. They are decaying corpses. But, the Father saved some. May pinili ang Diyos. The Father chose to save some. Hindi lahat. Kasi kung lahat pinili ng Diyos, hindi lahat mapuntang langit, walang mapuntang impyerno. Pero malinaw ang sinasabi sa Biblia na majority ay nagmamarch siya papuntang impyerno. So, hindi talaga lahat pinili para sa kaligtasan. Meron talagang pinili para sa kaluwalhatian. Pero, ang problema, ano ang nag-udyok ng ating Panginoon o sa ating Panginoon na piliin yung mga taong iyon? Ano ang nag-udyok sa kanila? Meron bang attractive sa kanila? Nung tiningnan yung mga patay ng Diyos, mga patay dahil sa kasalanan, sinabi ng Panginoon, ito, attractive ito. This is beautiful in my sight, I will choose it. Wala eh. There is nothing in them that caused God to decide to choose them. Therefore, God's choice is unconditional. God's choice is unconditional. At kailan po nangyari ang unconditional choice ng ating Panginoon? Hindi po ito nangyari in time, but it happened in eternity past. Ephesians 1:4, we were chosen by God even before the foundation of the world. Sila yung mga tao na from eternity past ay ipinangako ng Ama na ibigay niya sa kanyang anak. At ang pagpili po ay unconditional.
hindi po ito conditioned on anything na meron ang tao. Hindi po ito conditioned upon any merit within man. Sin or for sin. No, hindi po ito conditioned sa pananampalataya ng tao, sin or for sin. Wala pa nga eh. Even before the foundation of the world. Ang conditional choice, ganito po yung kanilang argument ha. Ang selection daw ng Panginoon ay nakabatay sa foreseen faith. Nakita na kasi ng Panginoon na manampalataya yung taong yan, kaya pinili siya ng Diyos. Hindi yan election. That's ratification. That's the doctrine of ratification. Hindi yan election. Ang question, mga kapatid, is, did God choose first or did man choose first? Ang Diyos ba ang unang pumili o ang tao ang unang pumili? Did God choose first without any reference to anything within man? Or ang Diyos ay tumingin down to the quarters of time at nakita niya na itong taong ito, kung bibigyan ng opportunity ay, okay, itong taong ito ay pipiliin niya ako. Nakikita ko ang pananampalataya sa taong ito. At dahil nakikita niya in advance na manampalataya yung taong yan, I will now choose him. Pipiliin ko siya. That's not an honest treatment of the Word of God. Because in that way, hindi talaga pumili ang Diyos. Nag-ratify lang ang Diyos sa choice na ng tao. And so what God is doing is ratifying man's choice. I see that that man will choose me, and therefore I will choose him. In return, I will ratify him. Now, yan bang pinipili, yan bang tinuturo ng banal na kasulatan? You have to decide. Pero ang decision mo ay hindi dahil sa gusto mo yan, kundi ang desisyon na pipiliin mong pananaw ay kung yan bang itinuturo ng banal na kasulatan. Does the Bible teach the doctrine of ratification? Or does the Bible teach the doctrine of God's sovereign choice or sovereign election? Na ang Diyos ay pumili without any reference to anything in man, seen or unseen. Now, konsultahin po natin ang Biblia. John 10:26. John chapter 10 verse 26. Ano ang sabi ng John chapter 10 verse 26? Ang sabi po dito, subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Bakit daw hindi sila naniwala? Sapagkat hindi sila kabilang sa aking mga tupa. And this is a key passage, mga kapatid, mga kaibigan. Kung naniniwala ka sa conditional choice, balik na rin natin. Di ba? If you believe in conditional choice, ito yung statement. Dahil hindi kayo naniwala, therefore hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yun ang conditional choice. Dahil hindi kayo naniwala, therefore hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So ang faith ng tao ay nauna bago siya naging tupa. Kaso hindi yan ang sinabi ni Jesus eh. Ang sinabi ni Jesus, dahil hindi ko kayo tupa, kaya kayo hindi naniniwala. Because you're not one of my sheep, therefore you don't believe. So Jesus Christ turns the other way around. Their being sheep or not being sheep comes first before their belief or unbelief. You see? So the choice is really unconditional. Dahil tupa sila ng Diyos, kaya sila naniwala. Ang conditional choice ay nagsasabing, hindi kasi kayo naniwala, kaya kayo hindi tupa ng Diyos. Baliktad. Sana nakuha po natin, mga kapatid. Mahirap pong i-preach ito sa pulpit ng hindi Bible study. Mas madali po ito sa Bible study. Dahil meron pong dialogue, engagement. At kung kayo ay hindi mapakali, pwede ninyong kausapin ang mga kapatiran later. John chapter 17 verse 6. Binabaliktad kasi ng mga tao eh. Binabaliktad. Yun po ang kayabangan ng tao, no? Binabaliktad. Ang sabi po ng John chapter 17 verse 6, ipinahayag ko ang inyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. So, merong ibinigay ang Ama
na mga tao kay Kristo. Ano ang karugtong? Sila ay sayo. So nauna silang pag-aari ng Ama at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ano yung order dito? Sila ay sayo, next, at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Hindi po maunawaan natin ang phraseology na ito kung hindi po tayo naniniwala sa doctrine of unconditional choice or unconditional election. Ang Arminian position ay binabaliktad kasi nila eh. Ito sa Arminian position. Naniwala sila kay Kristo, kaya ibinigay sila ni Kristo sa Ama. Okay? Nauna yung kanilang hakbang, and because of that, binigay sila ni Kristo sa Ama. Baliktad kasi, ang sabi ni Jesus Christ, sila ay sayo, at ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Nanampalataya sila, dahil sila ay pag-aari ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos kay Kristo, kaya tumupad sila sa salita ni Kristo. And the response is repentance of sin and faith in the Lord Jesus Christ. Now, meron pong mag-o-object, Pastor, ano itong sinasabi sa 1 Peter 1 verse 2? Diba, na elect according to the foreknowledge of God. Diba, Ephesians chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. So, kaya sila pinili kasi merong foreknowledge ang Diyos sa kanila na magiging matino sila at manampalataya sila. Ay, mali kasi yung context eh. Kasi yung salitang foreknowledge, ginamit yun ng the same chapter patungkol kay Jesus. For example, 1 Peter chapter 1 verse 19 and 20. Oh, this is a very same chapter. This is the problem with people studying quoting passages, using them as argument without considering the context. 1 Peter chapter 1 verse 19 to 20. Ang sabi po dito, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Now take note, what does this passage say about Christ? He was foreknown before the foundation of the world, but was manifest in the last times for the sake of you. Now, nung sinabi po ng 1 Peter 1:19 to 20 that Christ was foreknown before the foundation of the world, ano bang ibig sabihin nito? Na alam lang ng Ama na si Kristo na kanyang anak ay pupunta dito sa mundo, alam lang niya? Because He is omniscient. He just knows that He just foreknows that Jesus Christ will come into the world, die on the cross, and rose again for the sins of the people. Yun ba ang ibig sabihin nito ng foreknow? Ibig sabihin, just pre-sin. Because God is omniscient, so He foreknows na pupunta ang kanyang anak dito sa mundo. Or, ang ibig sabihin nito, talagang pinanukala niya, foreordained. Siya talaga yung nagdisenyo na ang kanyang anak ay pupunta dito sa mundo upang iligtas ang kanyang mga pinili. Which is which? If you are honest with the text, there's only one conclusion. Therefore, foreknowledge means foreordained. Nakuha natin? Foreknowledge means foreordained. Na ang ibig sabihin nito, itong doctrine na ito, doctrines of grace, gospel of God's grace, na nakakapag-establish sa atin. Bakit? Because it makes man totally dependent upon God for his salvation. It makes man totally dependent upon God for his salvation. Now, what is the response of the natural man? Kung marinig nila ang turo na ito, rejection, rebellion. That's the second point. Third point, God's redemption. Ang pagtubos ng Panginoon, potensyal lang na pagtubos, na maaring matubos sila, depende sa kanilang tugon. Kompleto na, ginawa ng Diyos ang lahat, pero nakabatay sa tao yung final say para magiging actual yung katubusan or yung pagtubos talaga ay actual. Nung sinabi ni Jesus na it is finished talaga. Which is which? It is finished. Meaning to say, the redemption of God is particular.
Ibig sabihin, actual redemption yon. Now, kung actual redemption, at alam natin na hindi lahat redeemed kasi majority ay nandun sa impyerno, alam natin na mas maraming mapuntang impyerno. Meron bang ni-redeem ang Diyos tapos mapupunta pa rin impyerno? Or yung ni-redeem ng Panginoon ay mapupunta talagang langit? Alam natin na hindi lahat ay mapupuntang langit. Meaning to say, ang ni-redeem talaga ng Panginoon in actual ay yung kaniyang mga pinili. Particular po ang redemption. Ang Panginoon ay nag-alay ng kaniyang buhay particularly para sa kaniyang mga pinili even before the foundation of the world. At dahil actual na redemption yon, hindi talunan ang Diyos, therefore Jesus Christ is a victorious Redeemer. He's a victorious Redeemer. Hindi ito redemption na potensyal lang. But this is an actual redemption. Noong si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo, did He accomplish anything? Or He only potentially accomplished something? Naghihintay lang sa response ng tao. That's the teaching of the Arminians. Ang sabi po ng mga Arminians, Christ died on the cross to pay a price that is sufficient to save everyone in the world. Eh, totoo naman. When it comes to the value of the blood of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ is sufficient to save all of the people in the world. Generally, totoo yan. There's no question about the value of Christ's death. Pero ang Arminian Gospel ay nagsasabing ganito, namatay si Kristo doon sa cross upang bayaran ang kasalanan sufficient para sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Now, naghihintay na lang ang Diyos sa choice ng tao. Kung pipiliin ng tao si Kristo, then the payment will now apply to him. Para bang deposit sa bangko. Nandyan na yung pera sa bangko, hindi mapapasayo yan kung hindi ka mag-withdraw. Kailangan mong i-withdraw. Well, it makes sense. It makes sense. Yun ang argument din natin dati. Nung hindi pa tayo nakaunawa sa katotohanan. But the question is that what the Bible teaches? The Bible teaches that Christ died on the cross to secure redemption for those given to Him by the Father. At nung ginawa niya iyon, it was certain, it was finished. Sumigaw siya, it is finished. Ang sabi po ng ating Panginoon, I have accomplished the work which you gave me to do. Now, para sa mga interested sa theology, CRSA, you should grab a copy of John Murray's book entitled Redemption Accomplished and Applied. There was a time na ang redemption ay pinanukala ng Ama in eternity past. There was a time na ang redemption ay natupad ni Kristo when He died upon the cross. Hindi po theoretically, hindi po potentially accomplished. He accomplished it. He finished it. And now, ito ang oras ng ongoing work of the Holy Spirit na ina-apply ng banal na Espiritu ang katubusan na nagawa ni Kristo sa puso at isipan ng mga tao na hinirang ng Diyos. Totoo po that no man can be justified until he believes. But those who will believe are those who have been chosen by God even before the foundation of the world. Kasi sila po yung kikilusan ng banal na Espiritu. Kung namatay si Kristo para sa lahat, at marami ang mapupuntang impyerno, therefore, may nasayang pala sa dugo ni Kristo. Di ba? Naging mabisa sa iilan, pero the majority nandun sa impyerno, so ang dugo pala ni Kristo ay sayang. Di ba? That is devaluing the value of the blood of Christ. But if we believe in the doctrine of God's particular redemption, limited atonement technically, Jesus Christ died only for His elect, for His people. And that death was certain. That redemption was not potential, only possible, but that redemption was actual. Then the objects of His redemption will really be saved
Sila po talaga ay maligtas. Sila po talaga itiyak na manampalataya. Huwag po nating baliktarin. Huwag nating baliktarin. Nanampalataya sila, kaya sila pinili. Acts 13:48. Talagang baliktad ang Biblia sa kaisipan ng mayabang na tao. Acts chapter 13, verse 48. Ang sabi po ng Acts 13:48, nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. And take note of this. At sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sino ang sumampalataya? Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nauna po ang foreordination. They that have been foreordained to eternal life believed. Kaya sila nanampalataya dahil sila po ay pinili. That's the third point. Fourth point, God's triumph. May panukala ang Diyos, hindi po siya frustrated. Meron siyang panukala na tubusin ang kanyang mga hinirang, walang hinirang na makakapag-frustrate sa panukala ng Diyos. Nagawa natin? Walang hinirang na makakapagpalpak sa panukala ng Diyos. Sapagkat ang banal na espiritu, ang pagkilos ng banal na espiritu, epektibo. Nagkakaloob po siya ng repentance at pananampalataya. The grace of regeneration can never be resisted. God triumphs. Now, hindi ibig sabihin ng tao ay hindi talaga magre-resist sa Panginoon. Oh yes, they do. They always do. Ang natural man ay tumatanggi talaga sa Diyos. That is man's natural condition to resist God. Even the Apostle Paul resisted God and he even went as far as persecuting the Church of Christ. The natural man always objects. But when the Holy Spirit works, makakatanggi ba ang tao? No. John 6:37. Ano ang assurance ng Panginoon sa John 6:37? Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Usually, itong second part ay kinuquote ang second part, ang lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Totoo yun. Pero umatras po tayo. Bakit siya lumalapit kay Kristo? Sapagkat ibinigay siya ng Ama kay Kristo. Kaya siya ay lumapit kay Kristo. At hindi siya itataboy ni Kristo. Siyempre, di ba, nauna po yung, they are yours. You have given them to me, and therefore they obey your word. Ganon yun. Ibinigay sila ng Ama sa kanyang anak, and therefore lalapit sila sa anak. Yun ang ibig sabihin ng irresistible grace. Nagtatagumpay ang biyaya ng Diyos sa kabila ng objection ng tao, sa kabila ng pagtanggi ng tao. Ang banal na espiritu irresistibly mag-break down sa lahat ng paghihimagsik ng tao, lahat ng barrier, tinatanggal ng banal na espiritu. The Holy Spirit will irresistibly bring to repentance and faith all those who are chosen by the Father and promised to the Son. That's what it is all about. John chapter 10 verse 16. John chapter 10 verse 16. Ang kaharap po ng Panginoon dito ay ang mga Hudyo. Anong sabi ng Panginoon sa mga Hudyo? Pinaalam niya yung mga Hudyo, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. So referring to the Gentiles, meron daw ibang mga tupa ang Panginoon na wala sa kulungan na ito. Sabi ng Panginoon, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Ang language ba ay baka pakinggan nila ang aking tinig? Yun ba ang language? Yun ba? Baka sakaling pakinggan nila ang aking tinig, or ang language is certain. Pangako ng Diyos. Certain ang language. Sabi dito, kailangan ko rin silang dalhin dito. Hindi yung tipong, baka madala ko sila dito. No. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang mga hintil na hindi pa na-converted, hindi pa nga nakapakinig ng gospel. But this is a language of certainty.
Hindi po yung baka sakali na language. This is the language of certainty. Kaya nandito ka sa umagang ito. Kung ikaw ay na kay Kristo. Kaya nandito ako sa umagang ito. Because of the promise of Christ. Kaya maraming mga mananampalataya scattered all over the world. Because of the promise of Christ. Now that is irresistible grace. That is the triumph of God's grace. At ang panglima at ang panghuli, God's preservation. Ang pag-preserve ng Panginoon sa kanyang mga tao. Can I lose my salvation? How do I know that I will remain a Christian to the end? Di ba ang sabi po ng Matthew 24 verse 13, the one who perseveres to the end will be saved. So ito po yung tunay na mga question na nagbibigay po ng tunay na challenge sa maraming mga tao. But hey, ang katotohanan po is that nag-umpisa pong gumawa ang Diyos ng isang bagay. At patuloy na gumagawa ang Diyos. At ang Diyos ay gagawa. Ang Diyos na nag-umpisa, siya ay magtatapos ng kanyang inumpisahan. The God who starts is the God who finishes. Iyon ang lingwahe ng Philippians 1:6. Please turn there. Philippians 1:6. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Di ba? Nagpo-provide talaga ang ating Panginoon ng striking and clear statement on the security of our salvation. John chapter 10 verse 28, di ba? I give them eternal life and they will never perish and no one can snatch them out of the Father's hands. Sino ang pinakamalakas na potensyal na mag-snatch sa atin mula sa kamay ng Diyos? Sino ang pinakamalakas na maaring makapag-snatch sa atin mula sa kamay ng Diyos? Meron pa bang malakas, mas malakas kaysa kay Satanas? Na siya talaga yung pinakamalakas na sasabihin natin na potensyal na makapag-snatch sa atin mula sa kamay ng Diyos. Diba? Yun naman talaga ang kanyang purpose eh. And He devotes His energy for that. Na snatch tayo mula sa kamay ng Diyos. Siya na ang pinakamalakas. Ikaw, hindi ka malakas. Ang mga demonyo, hindi malakas. Si Satanas ang pinakamalakas na snatch ka mula sa kamay ng Diyos. Kaya ba niya? No. No one, and that includes Satan. No one, and that includes you. Nakuha natin. No one can snatch them out of my hand. We have to believe in the promise of Jesus. We have to believe in the power of God to preserve His people. He has given us eternal life, and He has promised that we will never perish. No one can snatch us out of His hands. May mga times na gusto nating tumalon mula sa kamay ng Diyos. Nahulog tayo sa kasalanan, naging careless tayo. But God disciplines His true people. Manunumbalik at manunumbalik ang kanyang mga tao. Si Peter na ilang beses pong nadulas. Ilang beses bang nadulas si Peter? Maraming beses kasi siya yung tipong tao na gumagana muna ang bibig bago gumana ang utak. Yun si Peter. Lord, we will never abandon you. Tumalikod man sa iyo ang lahat. Pero sa banta lang ng servant girl, this is the man. Kasama ito. Tinanggi niya ang ating Panginoon. Meron pang pagmumura. Pero si Peter, na ilang beses na nadulas, sinaway pa nga siya ni Pablo sa Galatians chapter 2. Si Peter na ilang beses na nadulas, anong sabi ni Peter sa kanyang statement? Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano ang karugtong ni Peter? Because the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Now, anong response ng ating puso niyan? Hallelujah! Ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng ating Diyos from start to finish.
and to Him be the dominion forever and ever. Amen. Now, maaring nag-question kayo ngayon, kaibigan, at sinasabi mo na, what if I'm not one of the elect? Nabagabag ka. Diba? Nabagabag ka. What if I'm not one of those who are chosen by God? Well, kaibigan, kung hindi ka one of the elect, probably wala kang concern. Hindi ka mababagabag. Wala kang concern whether you are an elect or not. Meron talaga akong narinig na tao. Sana ay arestuhin siya ng Panginoon. Pero hanggang ngayon, yun ang bukang bibig niya. Tanggap ko na impyerno talaga ako. Tanggap ko na. Ang importante, mag-enjoy ako dito sa mundo. Basta nag-enjoy ka lang. Basta life is short. Tanggap ko na kung ano man ang sigurado naman na. So tanggap ko na. That is the language of a person who has no concern sa kanyang kaluluwa. That is the language. Hindi po natin masabi na kung elect ba siya o hindi eh. Pero if you are not one of the elect, you probably have no concern about whether you are or not. Back to spiritual deadness yan. Yung pag-reject mo sa liwanag. Your inability to come. Your lack of concern. Concerned ka sa mga bagay dito sa mundo. Now, kung ikaw ay nabagabag ngayon, take courage of the fact na nilagay ka ng Diyos sa kalagayan na yan. That means God's grace is working in you, hopefully. Because you are now exposed to the understanding of truth and of the gospel. Take encouragement of the fact na ngayon ay nabagabag ka. Nabahala ka para sa iyong kaluluwa. Concerned ka kung ligtas ka ba or hindi. Millions of people ang walang concern dito sa mundo. Millions of people na meron pong false assurance dahil nag-sinner's prayer lang. Christian na daw sila pero walang evidence of a changed life. Millions of people. Wala silang takot sa future dahil meron silang false assurance. But you are concerned right now. You are shaken right now. Now, that is an encouragement because God has brought you to that concern. God has given you that spiritual concern. Now ay pakinggan mo yan, kaibigan. Look to Christ. Hindi naman sinabing, and those who believe in the doctrine of election will be saved. Hindi naman sinabing ganyan. Ang sinabi, those who believe in me. Those who believe in Him shall never perish but have eternal life. Marami pong ligtas na hindi po nakaunawa sa doctrines of grace. Pero ligtas sila because they look to Christ. Come to me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Look to Christ. They that call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi po sinabing they that comprehends and articulates fully the doctrine of election shall be saved. There's none of, walang ganyan sa Bible. But they that call upon the name of the Lord will be saved. Come to Jesus Christ, my dear friend. Kailangan mo ang kanyang dugo at ang kanyang katuwiran. Wala kang katuwiran na i-present sa harapan ng Panginoon upang tanggapin kaniya. Ikaw ay bulok sa kasalanan. Kailangan mo ang katuwiran outside your own. You need the righteousness of Christ. You cannot atone for your sin. Kailangan mo ang blood ni Christ na kanyang ipinadanak doon sa cross once and for all para sa kasalanan ng mga nagsisi at nanampalataya sa kanya. Now do it right now, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa doktrina ng inyong biyaya na nagpapatibay sa inyong iglesia. O Diyos, nawa po ay lahat po ng mga cloudiness sa aming understanding ay tanggalin po ninyo. At makita namin na sa aming kaligtasan, we are utterly and totally dependent upon you, O God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 702.